So pang 20th harvest ngayon mga ka-farmers dyan po sa aking talungan na Calexo F1. At meron din po akong harvest ngayon dito sa aking siling labuyo at saka sa siling panigang or yung laba F1. So balik kahapon mga ka-farmers, pangalawang araro na dyan sa nilaland rep ko. Tataniman ko yan ng natira kong punla na talong at saka sili. So hindi natapos. Umulan po kagabi at saka kanina, so naging malagkit na po yan. So ihintayin nyo na naman yan na masikatan ng araw bago araruin ulit ng hand tractor. So ngayon dito mga farmers, share ko lang po so patungkol sa mga kapwa akong mga rice farmer. So talagang nakakalungkot mga ka-farmers dahil po sa presyo ng palay ngayon. Talagang luging-lugi na po tayo. Talagang napakabagsak presyo po yung palay. So mayroong kakilala dito na nagpaani nung nakarang araw. Nung ibinenta niya po yung kanyang palay, 13 pesos po yung kuha sa kanya. Kasi po tapos yung asawa niya ay nagtatrabaho dyan sa bumibili ng palay. Nag-update po yung asawa niya mga farmers, yung presyo ngayon ng palay ay 10 piso na lang daw. So nasa kalagitnaan pa lang po ng buwan ng August. So paano na lang po kaya kapag pumatak na po ng buwan ng September at sabay-sabay na po yung mga rice farmer sa pagpapaani ng palay. So magiging magkano na lang kaya yung presyo ng palay nun? Talagang nakakalungkot isipin mga ka-farmers yung ganitong presyo. So yung presyo ng abono tumataas ng tumataas, presyo ng insecticide at saka herbicide na pangpalay tumataas ng tumataas. So ano pa kaya yung magiging income natin dito mga ka-farmers sa palay? So tulad ko po dito mga ka-farmers, itong area ko na to, so kulang-kulang kasi 1 hektar yung dito lang banda at saka itong pinagtaniman ko ng gulay. So yung kalahati nito ay tinamnan ko ng gulay, tapos yung iba ay ginawa kong bakante. Pinagpapastulan ko po ng aking mga baka. So yung kalahati naman ay tinaniman ko po ng palay. So itong kalahati na to mga ka-farmers, budget po kasi ito ng 3 sakong abono. Tsaka plus pa po yung mga insecticide, herbicide at tsaka labor po sa pagpaararo sa traktor or pagpaparastilyo. Ngayon tinipid ko na po yung abono niya. Imbis na 2 sako, 3 sako, ginawa ko na lang pong 2 sako. Dahil nga po sa presyo ng abono na napakamahal at yung presyo ng palay na mababa. So ito, target ko ito mga farmers, yung palay ko na to. Maani nito mga second week pa po ng September. So ngayon nga pa lang po, second week pa lang or third week pa lang ng August, yung presyo ng palay ay 10 peso. Paano na lang kaya sa kalahati ng September? Talagang wala na. Yung isang area ko doon mga ka-farmers na tinatrabaho ko sa pinsan ng asawa ko na nagtatrabaho sa Hong Kong, yung ginastos niya po sa lupa niya ay kasi mahigit, kulang-kulang 1 hectare din po yun. Mahigit 22,000 na po yung naipadala niya sa akin. Lahat-lahat na po yan. Binabayad ko sa traktor, binhi, binili ko na binhi at saka sa abono, herbicide, wala pa po kasama yung insecticide dyan. Ayun, pumapatak na pong mahigit ng 22,000 yung presyo niya. Ngayon kapag inaani po yung pala niya yan, binibenta niya po kaagad, wala siyang itinitira kasi sa ibang bansa naman siya. Ngayon iniisip po talagang hindi siya makakabawi sa ginastos niya dyan. Talagang luging-lugi na siya. So parang ako na rin po yung naawa. Siyempre nararamdaman ko na rin kasi ako yung humahawak ng pera na pinapadala niya at binibili ko sa pangangailangan para sa palayan niya. Ako na mismo yung nag-iisip na hindi siya makakabawi at doon pa lang malulugi na po siya mga ka-farmers. Kaya ganun po kalungkot yung mga rice farmer natin ngayon. Apektado po sa presyo. So sa akin okay lang dahil nagtatanim ako ng gulay. Kahit inaabot tayo ng murang presyo ng gulay, so may time din na
tumataas po yung presyo ng ating gulay. Yung palay talagang parami ng parami, masyadong mababa na. Kaya yung diskarte ko mga ka-farmers, hindi talaga ako pumupokus sa palay. Dahil kapag may area akong pwedeng taniman ng gulay, ay tinataniman ko na po. So yun lang po mga ka-farmers yung may i-share ko patungkol sa rice farming na yan. So bali dito, update ko na lang po kayo mamaya kung gaano karami yung mapitas ko dito sa pang 20 harvest dito sa aking talong na Calixto F1. So paldo mga ka-farmers sa harvest. So ito na yung pang 20 harvest dito sa aking Calixto F1 na mahigit 700 kapuno. So yung edad niya po ay mahigit na po 3 buwan. So paldo tayo sa harvest, pero sa presyo katamtaman lang, wala tayong masabi sa presyo. Hindi man tayo umabot sa mahal o sa magandang presyo, at least marami tayong pitas mga ka-farmers. So malaking blessings na rin po ito. So mabibreak niya siguro yung record na pitas ko noon na inabot ng 260 kilos. Siguro ito baka swertihin tayo, aabot ito ng 300 kilos mga ka-farmers, no? Sana lang. So kahit mahigit 250 lang, ayos na yon. So depende mamaya kasi kaklasify natin to mga ka-farmers, no? Ibubukod yung class A, class B at saka class C. So doon natin malalaman to mamaya kung ilan po yung total nito. So update ko na lang po kayo ulit. So ito na mga ka-farmers yung pang 20 harvest. So ito na yung pinakamaraming pitas. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 na bundle tapos 5 kilos. So ito 20 kilos to mga farmers. So wali 310 kilos. So wali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung 7 yan po yung kanyang class B. Tapos yung 13 yan po yung class A. So ito na yung pinakabuelo ng napitas ko sa mahigit 700 kapuno. Bali yung reject niya, so bali dalawang basket na yung naibigay ko dun sa may baka ko. Ito isang basket, siguro sabihin natin na 4 na basket yung reject niya, mga 30 kilos. So kaunti pa lang yung reject niya sa ngayon mga farmers, dahil alaga tayo sa spray. Pero ngayon na maulan-ulan, papasukin na naman yan ng mga fruit at saka shoot borer. So bali akotin na lang po namin itong mga farmers.